Nangyari ito, ilang taon na ang nakalipas. Tawagin niyo na lang akong Elena. Mahilig talaga ako magsimba, lalo na kapag tahimik ang gabi at kaunti lang ang tao. Pakiramdam ko, mas malapit ako sa Diyos kapag ganon. Isang gabi, kasalukuyang nagmimisa ang pare. Nakaupo ako sa bandang likuran ng simbahan. Tahimik ang paligid. Maririnig mo lang ang boses ng pare at ang mahinang pag-echo nito sa loob ng simbahan. May iilang tao lang ang naroon at lahat kami ay nakayuko, taimtim na nagdarasal. Habang nakikinig ako, bigla kong naramdaman na naiihi ako. Nag-alangan ako kung lalabas ba ako o magtitiis na lang. Pero nanaig ang hiya at discomfort. Dahan-dahan akong tumayo at lumabas ng simbahan. Maingat na hindi makagawa ng ingay. Paglabas ko, doon ko siya nakita. Isang maliit na pusa, kulay gray at puti. Malinis at mukhang alaga. Napatingin ito sa akin at biglang parang inaanyayahan akong sundan siya. Napangiti pa ako kasi ang cute niya. At sa gitna ng kaba ng gabing yun, parang siya lang ang nagbibigay ng konting gaan. Sandali lang, bulong ko habang humahakbang papalapit sa kanya. Tumalikod ang pusa at naglakad papasok sa gilid ng simbahan. Doon sa bahaging bihirang puntahan ng mga tao. Hindi ko alam kung bakit, pero sinundan ko siya. Siguro dahil kampante ako na nasa loob pa rin ako ng simbahan. Habang papalayo kami, nawala ang tunog ng misa. Hindi ko na marinig ang boses ng pare. Ang mga ilaw ay unti-unting humihina hanggang sa maging dilaw at malabo. Ang daan na tinatahak namin ay parang masikip na pasilyo at hindi ko matandaan na may ganong bahagi ang simbahan namin. Huminto ang pusa sa harap ng isang lumang pinto. Kusa itong bumukas. Pagpasok ko, napansin kong ibang-iba ang silid. Mataas ang kisame, pero puno ng anino. May mga rebulto sa paligid, mga santo. Pero ang mga mukha nila ay tila hindi pamilyar. Parang masyadong detalyado ang mga mata. Parang may sariling tingin. Sa gitna ng silid, may isang malaking rebulto. Hindi ko agad masabi kung sino ang kinakatawan nito. Nakatayo lang ito. Nakatungo ang ulo. At tila mas bago kesa sa ibang rebulto. Biglang nawala ang pusa. Tapos napansin kong sobrang tahimik na. Walang kahit anong tunog. Nang biglang may narinig akong mahinang langit-ngit. Parang bato na kumikiskis sa bato. Doon ko nakita na unti-unting gumagalaw ang ulo ng rebulto. Dahan-dahan itong umaangat. At pagkatapos, tumingin ito sa akin. Hindi ko maipaliwanag ang nakita ko sa mga mata nito. Parang buhay, parang may galit, at parang matagal na akong hinihintay. Hindi na ako nag-isip. Napasigaw ako sa loob-loob ko at tumatakbo palabas ng silid. Habang tumatakbo ako, narinig ko ulit ang tunog ng misa. Parang walang nangyari. Paglabas ko sa pangunahing bahagi ng simbahan, nandun pa rin ang mga tao, nakaupo, nakayuko. Ang pare ay nasa gitna ng homilya. Parang wala talagang nangyari. Hindi na ako bumalik sa loob ng simbahan noong gabing yon. Umupo lang ako sa labas. Hindi ko na tinapos ang simbang gabi. Hindi na ako bumalik sa loob ng simbahan noong gabing yon. Umupo lang ako sa labas, nanginginig, hinihintay matapos ang misa. Kinabukasan, bumalik ako kasama ang isang kaibigan at
tinanong namin ang sakristan tungkol sa silid na nakita ko. Tinignan niya ako ng matagal bago magsalita. Walang ganong silid at wala ring pusa rito. Hindi kami nagpapapasok ng hayop sa simbahan, sabi niya. Pero mula nun, tuwing magsisimba ko at may makikita akong pusa sa loob ng simbahan, hindi ko na ito tinitignan. Magandang gabi po. Gusto ko lang i-share yung nangyari sa akin noong 1 taon. Panahon ng simbang gabi. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maipaliwanag ng buo ang naranasan ko. Disyembre yon, ika-4 na gabi ng simbang gabi. Bandang 4:00 ng madaling araw, naglakad ako mag-isa papunta sa simbahan. Tahimik ang paligid. Walang masyadong sasakyan at iilan lang ang ilaw sa kalsada. Sanay na ako sa ganitong oras dahil taon-taon akong nagsisimbang gabi. Pero noong gabing yun, iba ang pakiramdam. Habang naglalakad, napansin kong wala akong kasabay. Karaniwan, may mga kapitbahay akong nakikita. May hawak na kandila. May mga nagkukwentuhan pa. Pero ngayon, parang ako lang ang gumagalaw sa buong barangay. Kahit aso, wala akong marinig. Pagdating ko sa kanto, malapit sa simbahan, biglang lumamig ang hangin. Hindi normal na lamig ng madaling araw. Ibang klase. Tapos parang may dumaan sa likod ko. Huminto ako saglit at napalingon. Pero wala naman ako nakita. Pinilit kong huwag mag-isip ng kung ano-ano at nagpatuloy sa paglalakad. Habang papalapit ako sa simbahan, napansin ko ang mga ilaw nito. Bukas, pero kakaiba. Parang mas madilim kaysa dati. Hindi rin ako makarinig ng tunog ng kampana o boses ng tao. Dapat sa oras na yon, may nag-aayos na ng upuan. May nagwawalis o may mga nagdarasal na sa labas. Pero wala. Sa may gate ng simbahan, may nakita akong isang tao. Nakatayo lang siya sa gilid. Hindi gumagalaw. Hindi ko makita ng maayos ang muka dahil nakatalikod siya at natatakpan ng anino ng malaking puno. Akala ko, isa lang siyang mananamba na nauna. Kuya, maaga pa po ba? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Lumapit pa ako ng konti. At doon ko napansin na wala siyang anino. Kahit maliwanag ang ilaw ng poste sa tabi niya. Nanlamig ako. Gusto kong umatras, pero parang hindi gumagalaw ang mga paa ko. Bigla niyang iginalaw ang ulo niya. Dahan-dahan, parang pilit. At sa sandaling yun, naramdaman ko ang matinding kaba na parang may mali. Sobrang mali. Hindi ko na hinintay na humarap pa siya. Tumakbo ko palayo sa gate, hingal na hingal, hanggang makarinig ako ng mga boses ng tao sa kabilang kalsada. Doon ko lang naramdaman na muli akong nakakahinga ng maayos. Pero bago ko tuluyang umalis, napalingon ako sa simbahan. Wala na ang taong yun. At ang gate na kanina'y bukas, sarado na. Akala ko, tapos na ang lahat nang marating ko ang maliwanag na kalsada kung saan may ilang tao na naglalakad papunta rin sa simbahan. Pinakalma ko ang sarili ko at sinabing baka napraning lang ako. Baka sa pagod, baka sa antok. Sumabay ako sa kanila. Pero hindi ko sinabi ang nangyari. Nahihiya ako at baka pagtawanan lang ako. Habang naglalakad kami, pilit kong
iniiwasang tumingin pabalik sa simbahan. Pero nang malapit na kami sa gate, biglang tumigil ang usapan ng mga tao. Isa-isa silang napahinto. Parang may nakita silang hindi dapat makita. "Bakit sarado?" sabi ng isang matanda. "Kanina lang, bukas ang gate. Pero ngayon, nakakandado ito at patay na ang ilaw sa loob ng bakuran ng simbahan. Walang kahit anong senyales na may misa." May isang babae ang kumatok sa gate. Walang sumagot. Maya-maya, napansin ko na wala na yung mga taong kasabay ko kanina. Isa-isa silang umalis. Nagsasabi na baka nakansila ang misa. Ako na lang ang naiwan sa harap ng simbahan. Doon ko narinig ang tunog ng kampana. Pero ang kampana ay nanggagaling sa loob kahit sarado at madilim ang simbahan. Biglang bumukas ang maliit na pinto sa gilid, yung pinto ang pangsakristan. Mula roon, may lumabas na mga taong nakaputi. Tahimik silang naglalakad papasok sa simbahan. Nakayuko ang ulo. May hawak na kandila na walang apoy, pero may liwanag. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Isa sa kanila ang tumigil at tumingin sa akin. Noon ko lang nakita ng malinaw ang muka. Maputla, walang buhay ang mata, at ang bibig ay bahagyang nakangiti. Tapos narinig ko siyang bumulong, "Tara, sumama ka sa amin." Biglang nagsara ang pinto. Sabay-sabay na nawala ang ilaw sa buong paligid. Napaupo ako sa sahig, nanginginig, paulit-ulit na nagdadasal. Ilang minuto ang lumipas o oras, hindi ko na alam. Nang bumalik ang ilaw ng kalsada, bukas na ulit ang gate. May mga tao na namang dumarating. May ingay, may tawanan. Parang walang nangyari. Pumasok ako sa simbahan. Nanginginig pa rin. Lumapit ako sa isang sakristan at tinanong kung may nangyari bang kakaiba kanina. Tinignan niya ako ng seryoso at sinabing, "Kanina dapat 3:00 pa lang may misa rito, pero walang dumating na pare." Bago siya umalis, bumulong siya ulit sa akin. "Tuwing simbang gabi, may misa rito na hindi para sa mga buhay." At mula nun, Sir Dave, hindi na ako muling nagsimba ng mag-isa kapag madaling araw. Magandang gabi po. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Marjan. Hindi ako sanay magkwento ng ganito, pero gusto ko lang ibahagi ang nangyari sa akin noong isang simbang gabi, isang gabing hindi ko na muling inulit. Hindi ako makatulog nun. 2:00 pa lang na madaling araw. Gising pa rin ako. Balisa, pawis na pawis, at pakiramdam ko may mali. Parang may gumugulo sa isip ko. Kahit tahimik ang paligid. Dahil sanay ako magsimba tuwing simbang gabi, naisip kong maaga na lang umalis kaysa maghintay pa sa bahay. Tahimik ang buong lugar nang lumabas ako. Wala pang ilaw ang karamihan sa mga bahay at tanging mga poste lang ng kalsada ang nagbibigay ng liwanag. Habang naglalakad ako papunta sa simbahan, ramdam ko ang kakaibang lamig ng hangin. Hindi pang karaniwan. Parang may kasunod akong hindi ko makita. Sa dinadaanan kong iskinita,
isang mahabang daan na walang katao-tao, bigla kong napansin na parang may nakatayo sa dulo nito. Isang figura ng babae, nakaitim mula ulo hanggang paa. Hindi ko makita ang mukha niya, pero malinaw ang anyo niya sa ilalim ng mahinang ilaw ng poste. Huminto ako at tumigil din ang mga tunog sa paligid. Walang aso, kahit sariling yapak ko, parang hindi ko marinig. Akala ko, tao lang siya. Baka isa ring magsisimba. Pero habang tumatagal, hindi siya gumagalaw. Nakatingin lang siya sa direksyon ko. Tahimik. Doon ko naramdaman ang bigat sa dibdib ko. Parang may pumipigil sa akin na lumapit. At may bumubulong sa isip ko na wag nang tumuloy. At doon nagsimulang manginig ang mga kamay ko. Hindi ko alam kung ilang segundo akong nakatayo ron, nakatitig sa babaeng nakaitim. Parang humaba ang oras, mabigat ang hangin, at bawat hinga ko ay parang may kasamang takot. Dahan-dahan siyang gumalaw, isang hakbang palapit sa akin. Hindi ko narinig ang yapak niya. Kasabay nun, biglang namatay ang ilaw ng poste sa gitna ng daan. Naiwan kaming dalawa sa dilim. Tanging liwanag lang ng buwan ang nagbibigay ng kakaunting liwanag. Gusto kong tumakbo, pero hindi ko magawa. Doon ko napansin ang mukha niya. Wala itong malinaw na anyo, parang nababalot ng anino. Pero ang mga mata niya, itim na itim. Walang puti. Bigla niyang itinaas ang ulo niya at narinig ko ang isang tinig na mahina pero malinaw, parang nanggagaling mismo sa loob ng ulo ko. Hindi ka pa dapat nandito. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko na naisip ang simbahan, ang misa, o kahit ang sarili kong dangal. Ang tanging pumasok sa isip ko ay makalayo. Bigla kong nagawang igalaw ang mga paa ko. Tumalikod ako at tumakbo pa uwi. Hindi ko na nilingon ang daan kahit isang beses. Habang tumatakbo, naririnig ko ang tila kaluskos ng tela sa likod ko. Parang may sumusunod. Pero hindi ako nangahas na tumingin. Pagdating ko sa bahay, agad kong isinara at nilak ang pinto. Humiga ako sa sahig, hingal na hingal, at paulit-ulit na nagdasal. Doon ko lang napansin na 3:00 pa lang sa orasan. Sobrang aga ko pa talaga. Nang sumikat ang araw, sakalang bumalik ang pakiramdam ko. Pero may napansin ako sa salamin. May itim na marka sa leeg ko, parang bahid ng daliri. Pero mula noon, hindi na ako muling umalis ng 10 oras ng madaling araw. Ako nga pala si Daniel, isang sakristan sa isang lumang simbahan sa probinsya. Mahigit 10 taon na akong naglilingkod dito at pareho kami ng kaibigan kong si Nino, ang isa pang sakristan. Mahal na mahal namin ang aming tungkulin. Para sa amin, hindi lang trabaho ito, kundi bukasyon. Isang linggo bago magsimula ang simbang gabi, namatay si Nino. Bigla sa isang aksidente sa bahay niya. Hindi kami makapaniwala. Isa siyang dedikadong sakristan. Laging maaga sa simbahan. Palaging nakangiti kahit pagod. Sobrang lungkot namin, lalo na ako, dahil malapit kami sa isa't isa. Ilang araw pagkatapos ng kanyang paglisan, bumalik ako sa simbahan para maghanda para sa simbang gabi.
Ang gabi ay tahimik. Walang tao bukod sa akin at sa ilang kandila na nakasindi sa altar. Habang nag-aayos ako ng mga upuan at kandila, naramdaman ko ang isang kakaibang presensya. Hindi ko alam kung bakit, pero may pakiramdam akong may nakamasid sa akin. Napalingon ako. Walang tao sa paligid. Pinilit kong huwag pansinin. Siguro naman, pagod lang ako, sabi ko sa sarili ko. Ngunit nang simulan ko nang ayusin ang mga misa paper, naramdaman kong may humawak sa akin sa balikat. Napalingon ako at doon ko nakita si Ninyo. Ngunit maliwanag ang kanyang anyo, parang hindi buo. Ang mukha niya'y maputla, ngunit nakangiti pa rin at ang mga mata niya ay nakatuon sa akin. Hindi ako makagalaw. Ang puso ko ay parabang titigil sa pagtibok. Si Ninyo ay naglakad papalapit sa altar at dahan-dahang inabot ang kamay sa isang kandila na parang nagtuturo sa akin. Hindi siya nagsalita, pero ramdam ko ang mensahe. Walang iwanan. Mahal ko ang simbahan. Lumapit siya sa mga upuan at tila inaayos ang mga kandila. Iniwan ang bawat isa sa tamang posisyon. Habang ginagawa niya ito, naramdaman ko ang init sa paligid at ang simbahan ay tila nagkaroon ng liwanag na hindi ko maipaliwanag. Ngunit nang tumingin siya sa akin, parang may malalim na panghihikayat sa kanyang mata. Ikaw ang susunod na magpapatuloy. Nanigas ako. Hindi ko alam kung paano, ngunit alam kong kailangan kong umalis sandali. Tumakbo ko palabas at sa labas ng simbahan, huminga ako ng malalim. Nang tumingin ako pabalik, wala na si Ninyo. Ngunit ramdam ko na kahit wala na siya sa harapan ko, patuloy siyang nagbabantay sa simbahan at sa simbang gabi. Kinabukasan, tinanong ko ang ibang sakristan kung nakita nila si Ninyo. Lahat ay nagulat sa akin. Sabi nila, wala naman daw. Mula noon, bawat gabi bago magsimula ang simbang gabi, ramdam ko ang presensya niya. At kahit ilang taon na ang lumipas, hindi ko pa rin makalimutan ang gabing yon. Ang sakristang mahal na mahal ang simbahan, kahit na sa kabilang buhay, ay patuloy pa rin sa pagbabantay. Magandang gabi po. Ako si Carl, isang nursing assistant na dati nag-duty sa isang private clinic dito sa Quezon. Hindi naman kalakihan yung clinic. May reception, 2 consultation rooms, isang laboratory, at may maliit na kwarto para sa mga staff na naka-overnight. Dati, hindi ko pinapansin yung mga kwento ng mga kasama kong may nagpaparamdam daw. Pero nung ako mismo ang nakaranas, dun lang ako naniwala. Gabi yun, ako lang ang naka-duty sa front desk. Si Doc, nasa consultation room habang inaasikaso ang huling pasyente. Mga 10:00 na ng gabi, medyo tahimik na, kaya naglilinis-linis na ako ng gamit. Biglang may pumasok na babae, naka-duster at parang pagod na pagod. Kuya, pwede po bang magpatingin? Mahina niyang sabi. Sinabi ko na close na sana, pero nung makita kong hirap na hirap siya huminga, hindi ko na rin nagawang tanggihan. Pinaupo ko siya sa waiting area at pinuntahan ko si Doc para ipaalam. Paglabas ni Doc, wala na yung babae sa upuan. Nagtaka kami pareho. Sabi ko, Doc, andito lang siya kanina. Nilibot namin ang clinic, pati banyo at lab,
Pero wala na talaga. Naisip ko, baka umalis na lang bigla. Pero ramdam kong parang imposible. Kasi halos hindi nga makalakad kanina. Akala ko tapos na. Pero nang bumalik ako sa front desk, may nakapatong na record form. Nakapirma yung pangalan at address. Nanginginig ako kasi sigurado akong wala akong binigay na papel kanina. Kinuha ko yun at dinala kay Doc. Ang sabi niya, kilala raw niya yung pangalan. Dating pasyente pero matagal nang patay. Kinagabihan, habang nagbabantay ako mag-isa, biglang namatay yung ilaw sa waiting area. Habang inaayos ko yung switch, may narinig akong mahina pero malinaw na ubo. Parang galing sa consultation room. Kinabahan ako pero kinuha ko yung flashlight at dahan-dahang lumapit. Pagbukas ko ng pinto, walang tao. Pero ramdam ko yung may malamig na presensya sa loob. Tapos may tumikhim sa mismong likod ko. Paglingon ko, nandun yung babaeng pasyente. Maputla, nakatingin lang, sa kadahan-dahang ngumiti. Bumalik po ako. Kukunin ko yung resulta. Nabitawan ko yung flashlight at halos mamatay ako sa takot. Tumakbo ko palabas at hindi na bumalik hanggang sumikat ang araw. Kuwinento ko sa kasama ko kinabukasan at walang nagulat sa sinabi ko. Sabi nila, halos lahat ng staff na naka-duty mag-isa, nakikita rin siya. Yung babaeng hindi raw natapos ang gamutan dito sa klinik, kaya bumalik para hanapin yung resulta. Hanggang ngayon, tuwing napapadaan ako sa lugar na yon, hindi ko magawang tumingin sa bintana ng klinik. Baka kasi makita ko ulit siyang nakaupo, naghihintay. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Tawagin niyo na lang akong Dr. Reyes, isang pathologist. Mahigit 20 taon na akong nagtatrabaho sa iba't ibang ospital at klinik. Pero may isang gabi sa isang lumang diagnostic center ang hindi ko makakalimutan. Doon kasi may maliit na laboratory sa pinakalikod ng klinik. Isang makitid na pasilyo ang daan papunta roon. At madalas, tahimik na tahimik kasi malayo sa reception at consultation rooms. Kung minsan, ako mismo ang nagbabantay ng mga specimen kapag kulang ang staff. Isang gabi, pasado 11:00, ako lang ang tao sa laboratory. May mga samples pa akong inaasikaso. Tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng lumang aircon. Bigla ko napansin na parang may naglalakad sa pasilyo. Mahina ang mga yapak, dahan-dahan. Akala ko, isa sa mga medtech ang dumaan. Pero nang sumilip ako, wala namang tao. Nagpatuloy ako sa trabaho. Pero doon ko na narinig ang tunog ng mga bote at gamit na parang may kumakaluskos. Pagtingin ko sa mesa ng reagent, may isang test tube na gumugulong ng mag-isa. Tumigil yun sa mismong harap ko. Pinulot ko, pero napansin kong sobrang lamig, parang galing sa freezer. Kahit hindi naman. At sa salamin ng test tube, parang may bakas ng daliri. Habang pinagmamasdan ko, may boses na bumulong mula sa sulok ng laboratory. "Dok, tapos na ba ang resulta ko?" Mababa, halos paos at parang nagmumula sa taong hirap huminga. Mabilis kong pinatay ang ilaw at lumabas ng lab. Kinabukasan, tinanong ko ang isang senior medtech tungkol sa nangyari. Hindi siya nagulat at sabi niya, "Dok, huwag ka masyadong magtagal sa laboratory ng mag-isa. May pasyente kasing namatay dati na hinihintay sana ang resulta ng kanyang test pero hindi niya na nakuha. Doon siya madalas nagpaparamdam." Simula noon,
Kahit gaano kaimportante ang trabaho, hindi na ako pumayag na maiwan mag-isa sa laboratory. Kasi sa tuwing naririnig ko ang tunog ng mga yapak sa pasilyo, naiisip ko na baka siya ulit yun. Naghahanap ng resulta na hindi kailanman darating. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Kamusta, Sir Dave? Ako si Robert, dating security guard sa isang lumang clinic dito sa Pampanga. Madalas akong naka-duty sa gabi, kaya kung ano-anong ingay, kaluskos at anino ang nasasaksiyan ko. Pero may isang gabi talaga na hanggang ngayon, kahit tumigil na ako sa trabaho, dala ko pa rin ang kaba. 12:00 na ng hating gabi, umikot ako para magronda. Tahimik ang buong building. Pagdaan ko sa pasilyo, papuntang X-ray room, bigla ko napansin na may ilaw na bukas. Pinatay ko agad kasi sayang sa kuryente. Pero pagkalabas ko sa pasilyo, biglang bumukas ulit. Pagbalik ko, may nakita akong bata na nakaupo sa sahig, naka-hospital gown, maputla at parang naliligo sa pawis. Hindi ko alam kung saan nanggaling, kaya tinanong ko, "Bakit ka nandito? Sino kasama mo?" Pero hindi siya sumagot. Nakatingin lang siya sa sahig. Lumapit ako para alalayan sana, pero napansin ko na wala siyang anino. At sa salamin ng X-ray room, imbis na bata, isang matandang lalaki ang refleksyon na nakikita ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Tumakbo ako palabas ng pasilyo. Habang nagmamadali, ramdam kong may humahawak sa uniforme ko mula sa likod. Paglingon ko, wala namang tao. Pero narinig ko yung boses ng matanda. Halos nakadikit sa tenga ko. "Bawal ka dito." Pagdating ng umaga, kuwento ko sa mga staff. Sabi nila, dati raw, may matandang pasyente na namatay sa X-ray room habang hinihintay ang resulta. At simula raw nun, may bata o matanda na nagpapakita sa pasilyo. Hindi malinaw kung sino talaga siya. Hindi na ako bumalik sa night shift mula noon kasi alam kong kung nagtagal pa ako roon, baka hindi na ako nakalabas ng pasilyong yun. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Arman, isang delivery driver na madalas bumabiyahe sa mahabang kalsada ng Leyte. Gabi-gabi, halos kabisado ko na ang bawat kurbada, bawat poste ng ilaw, at bawat masukal na parte ng highway. Pero nitong isang gabi, may nangyari na hindi ko makakalimutan. 12:00 na ng hating gabi, malakas ang ulan at halos wala ng ibang sasakyan sa kalsada. Ang biyahe ko ay galing Tacloban, papuntang Ormoc. Madilim ang paligid at ang tanging ilaw lang ay mula sa headlight ng truck ko. Sa mga oras na ganito, sanay na akong makakita ng kung ano-anong hayop na tumatawid sa kalsada. Pero hindi yun ang nakita ko. Habang umaandar ako, napansin kong may babaeng nakatayo sa gilid ng kalsada. Nakayuko siya, basa ng ulan, nakaputi na tila manipis na damit na halos dumikit na sa balat. Dahan-dahan kong binagalan ng takbo. Sa isip ko, baka kailangan niya ng tulong. Huminto ako sa tabi niya at binuksan ko ang bintana. Miss, ayos ka lang? Saan ka pupunta?" Daan-daan siyang tumingala at doon ko nakita. Paputla ang mukha niya na parang wala siyang dugo. At parang walang buhay ang mga mata. Ngumiti siya, pero hindi normal ng ngiti. Parang pilit na humahati ang labi niya kahit na hindi na gumagalaw ang buong muka. "Sir,
Ihatid mo ako sa kabila ng tulay. Mahina niyang sabi. Medyo napalunok ako. Sa isip ko, baka nasiraan siya ng ulo o baka na aksidente lang na naiwan sa ulan. Dahil gabi na at walang ibang tao, pinagbuksan ko siya ng pinto. Umupo siya sa likod ng truck. Habang bumabiyahe kami, ramdam kong bumibigat ang hangin sa loob ng sasakyan. Tahimik lang siya. Hindi ko marinig kung humihinga ba siya o hindi. Kaya tinanong ko siya, "Ano palang pangalan mo, miss?" "Hindi mo kailangang malaman," mahina niyang sabi. Medyo kinilabutan ako, pero nagpatuloy lang ako sa pagmamaneho. Ilang minuto pa, napansin kong may malamig na patak ng tubig sa liig ko. Inisip ko, baka tumulo lang mula sa bubong ng truck. Pero nang hawakan ko, parang malagkit. Pinahid ko sa kamay ko at nang tignan ko, kulay pula, parang dugo. Kinabahan ako. Bigla kong nilingon ang likod gamit ang rearview mirror. Wala na siya sa upuan. Napamura ako at huminto sa gilid ng kalsada. Nanginginig ako. Tumingin ako sa paligid pero wala talagang tao. Pagtingin ko sa salamin, doon ko siya nakita. Nakatayo sa likod ko, sa likod mismo ng truck. Nakangiti pa rin pero ngayon, dugo na ang umaagos sa buong katawan niya. Bago ako makagalaw, bigla siyang sumugod sa bintana at narinig ko ang isang boses. "Isa ka na ngayon sa amin." Nagdilim ang paningin ko. Nagising ako sa loob ng truck. Umaga na, wala na ang babae. Pero sa kabilang upuan, may naiwan. Isang basang lumang damit na kulay puti at may marka ng dugo. Nang makauwi ako, kwento ko ito sa isang matandang karpintero na nakilala ko sa Ormoc. Ang sabi niya, "Huwag ka masyadong magbabiyahe ng ating gabi, lalo na sa kalsada na malapit sa tulay. Noon, maraming babae ang namatay dyan noong bagyong Yolanda at minsan, humihingi sila ng kasama." Kinilabutan ako sa kwento ng matanda pero pinabayaan ko na lang at umuwi na ako. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Alwin, isang magsasaka mula sa isang liblib na baryo sa Leyte. Tahimik lang ang buhay namin noon, pero lahat nagbabago kapag dumarating ang gabing walang buwan. Yun ang tawag ng matatanda sa gabi kung saan wala na ni isang sinag ng buwan ang makikita sa langit. Sabi nila, yun daw ang gabi ng mga nilalang na gutom sa laman at dugo. Noon, puro sabi-sabi lang para sa akin. Hanggang sa isang gabi, napatunayan ko na totoo ang lahat. Bago magtakip silim, dumating si Lola Sean, ang pinakamatanda sa baryo. Seryoso ang mukha niya habang kinakausap ang mga kalalakihan. "Maghanda kayo. Gabing walang buwan ngayon. Mag-ipon ng bawang, asupre, at huwag kayong lalabas kapag sumapit ang hating gabi." Natawa lang ako noon. "Lola, 1978 na. Wala nang aswang ngayon," sabi ko. Umiling lang siya. Yun ang iniisip ng karamihan hanggang sa sila na ang sunod na mawawala. Hindi ko na pinansin. Pagkatapos kumain, pumunta ako sa bukid para tingnan ang kalabaw ko. Madilim na noon, pero may dala akong lampara. Tahimik ang paligid. Sobrang tahimik na parang walang ibon, walang kuliglig. Doon ako kinilabutan. Kahit ang hangin, parang tumigil. Habang nag-aayos ako ng kulungan ng kalabaw, narinig ko ang tunog na hindi ko makakalimutan. Tik 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 tik. Tik 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 tik. Parang huni ng ibon, pero sobrang malapit. Paglingon ko, wala naman akong makita.
Ang alam ko sa kwento, kapag malakas ang tiktik, ibig sabihin malayo pa siya. Kapag mahina, ibig sabihin malapit na siya. Pero bakit parang wala akong marinig, kundi yung huni lang na parang nasa loob ng tenga ko mismo. Biglang bumigat ang hangin. Ramdam ko na may tumitingin sa akin mula sa dilim. Pag-angat ko ng lampara, doon ko siya nakita. Isang babae na nakayuko sa dulo ng kulungan. Nakalugay ang buhok at nakalawit ang dila na sobrang haba, halos umabot sa lupa. Tumakbo ko papasok ng bahay. Pero bago pa ako makapasok, lumipad siya pa itaas. Parang ibon, pero mas malaki pa sa tao. May pakpak na parang paniki. Narinig ko ang sigaw ng asawa ko mula sa loob, kaya tumakbo ako. Isinara ko ang pinto at ipinako ang kahoy na krus na binigay ni Lola Sean sa amin kanina. Doon nagsimula ang impyerno. Nagpapalipad-lipad siya sa bubong. Kumakalampag, kumakaskas ang kuko sa dingding. Maya-maya, may narinig akong boses mula sa labas. Boses ng nanay ko. "Alwin anak, buksan mo ang pinto." Pero patay na ang nanay ko. 10 taon na. Buong gabi kaming nakabarikada sa loob. Hawak ang bawang at asupre. Ramdam namin ang presensya niya hanggang unti-unti sumikat ang araw. Nang mag-umaga na, wala na siya. Pero paglabas namin, patay ang isa naming kalabaw. Gutay-gutay ang tiyan. At wala nang lamang loob. Simula nun, naniwala na ako. At bawat gabing walang buwan, sinusunod ko ang lahat ng babala ng matatanda. Kasi minsan, kahit gaano pa tayo kamodernong tao, hindi pa rin tayo ligtas sa mga halimaw na matagal ng gutom. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat.